Pag uwi natin, susunugin natin lahat ng mga santo nyo. Ayun po, pag uwi namin, sinunog po namin lahat ng mga santo namin. Nagsikap po akong kumontak, kaya lang po nakakalungkot isipin. Pag tumatawag po ako sa call center, sinasagot po nila ako. Matagal pa namang makapasok kasi ang signal po putol-putol. Sinasabi na lang nila na, Brad, pasensya ka na, humanap ko muna ng magandang signal. Mahina kasi signal mo, mag-text ka na lang. Umaakyat po ako ng bundok at saka sa taas ng puno para makapag-download ng Expo para ma-share ko po sa mga kapatid ko. Nanonood po ako ng TV, aksidente ko pong nailipat kay Brother Eli at nakilala ko po na lahat ng sinasabi niya po, totoo po. Simula nang napanood ko po si Brother Eli, lagi na po akong nakikinig sa kanya, pati asawa ko po nagagalit na po sa akin, ako na lang daw po ang hari sa remote, hindi na daw po siya makapanood ng drama. Naisip ko naman, hindi naman siguro kasalanan kung pagbigyan ko siya paminsan-minsan para hindi lang po maging away naming dalawa. Nag-umpisa na po akong kausapin yung mga kapatid ko. Una po, yung kuya ko. Kapag pinapangaralan mo po sila, nakikinig naman sila, sinasabi nila, oo, pero hindi naman po, hindi mo na nakikita sa ginagawa nila. Umiiyak na po ang nanay ko dahil iba na daw po ang ugali ko. Hindi daw po ako dapat mangaral dahil anak lang daw po ako, sila daw po yung magulang. Nanonood lang daw ako palagi kay Brother Eli. Kasi pag Sabado at Linggo, maghapon po diba yan? Dumating yung time na naglaot po ako para mamugita. Inatake na pala ang nanay ko, wala po akong alam. Ang tatay ko po umiiyak na, pati po ako. Pero po sa akin may kapanatagan dahil nakikilala ko po ang Diyos. Sinabi po ng tatay ko, pag gumaling ang nanay nyo, magpapabautismo tayo lahat. Magaling ang nanay nyo, magpapabautismo tayo lahat. Sinabi ko po sa Panginoon, Panginoon, sana magamit na po ang pagkakataon na ito. Nailigtas nyo po ang nanay ko dahil sa bibig na po nila mismo nang galing. Bigyan nyo pa po siya ng isang pagkakataon. Dumating po ang pagkakataon na pagdating ng Lunes, i-discharge na po siya sa ospital. Umiiyak na po ang mga kapatid ko, pati po ako. Pinipigilan ko lang. Naalala ko yung mga nangyari sa amin dito, siguro wala na po talaga ang nanay ko. Sinabi ko po sa mga kapatid ko, huwag muna tayong mawalan ng pag-asa. Mayroon pa naman ngayon isang gabi magdamag. Malay mo, mamaya, gumising ang nanay natin, mawalan lang tayo ng pag-asa kung talagang dumating na yung time na sinabi ng doktor. Napansin ko, minamasdan ko po kasi yung nanay ko at nananalig po ako sa Diyos na bibigyan pa siya ng isang pagkakataon. Napansin ko po na may malay na po yung nanay ko. Dumilat po yung mata niya, tinawag ko po siya. Malalim na po ang boses niya pero sumagot po siya. Nagpasalamat na po ako sa Panginoon, natuwa na po kami. Sinabi po ng doktor na himala na lang daw po ang nangyari sa nanay ko dahil wala lang daw yung pag-asa. Pag uwi natin, susunugin natin lahat ng mga santo nyo. Ayun po, pag uwi namin, sinunog po namin lahat ng mga santo namin. Nagsikap po akong kumontak, kaya lang po nakakalungkot isipin. Pag tumatawag po ako sa call center, sinasagot po nila ako. Matagal pa namang makapasok kasi ang signal po putol-putol. Sinasabi na lang nila na, Brad, pasensya ka na, humanap ko muna ng magandang signal. Mahina kasi signal mo, mag-text ka na lang. Umaakyat po ako ng bundok at saka sa taas ng puno para makapag-download ng Expo para ma-share ko po sa mga kapatid ko. Nalangin po ako, pumasok po sa isip ko na napapanood naman po sa TV, sa Bible Exposition na mayroon po sa Puerto, Rojas at saka sa San Vicente. Tinext ko po na i-text nyo na lang po yung number nyo sa Rojas. Kami na lang po ang magsadya kung awa ng Diyos magkapira po. Doon ko na po nalaman, sinabi niya, Brad, may lokal po dyan sa Taytay. Doon po, natagpuan namin, humingi po kami ng USD para makapakinig ng doktrina. Inuusig po kami sa ibaba, kaya po napilitan po kaming umakyat ng bundok at doong makinig ng doktrina. Dahil po sa marami po kami, 18, hindi po kami magkasya sa bahay namin, maliliit po. Doon na lang po kami nanonood ng doktrina sa ilalim ng puno ng kasoy. Dumating po yung time na umulan po,
Yun po, nabasa po kami. Yung TV na lang po yung iningatan namin, tinakpan namin ng plastic para hindi po mabasa. Pag namumusit po ako o nangingisda, pag sapat na po yung huli ko, humahanap na po ako ng signal para mapakinggan ko po si Brother Eli. Yung dala ni Brother Eli na sinasabi niya iglesia ng Diyos, doon po talaga tumibay ang paniniwala ko sa kanya na siya ang tunay na sugo ng Diyos. Kahit ang puso mo, dawagan o bato, tumuloy ka lang sa bautismo, kaya ka talagang baguhin ng Diyos. Kaya niyang maglagay sa puso mo ng bagong espiritu. Ako po si Brad Jesus F. Sor at ito po ang istorya ng aking pananampalataya.